kapoy, no? Marami po tayong inaayos na mga problema. Dahil bilang isang entrepreneur, kailangan na mag-isip ka paano mo solusyonan yung problema. Dahil lagi kang naghahanap ng problema para solusyonan mo. Yan po yung kaibahan dyan. Ayan. So, ang negosyo, tumaas. Yan. Tapos, pagitna. Paganyan. Tapos, paganyan. Tapos, bigla nang lumusok naman. Bigla nang magaganyan, tapos biglang gaganyan, no? So, dapat alam mo na yung sistema ng negosyo na hindi para aging taas. Kaya kasi tumaas yan, bababa naman yan, dahil po, patikimin ka ng sarap yan, tapos ibabagsak ka. Pagbagsak yan, kailangan mo tumaas naman uli. Kailangan mo tumaas uli dahil may mga oportunidad ka na naman nakaharapin na mas, kaya pahirapan ka. Tapos nakatuktok ka naman, huwag kang kampante, ibabagsak ka na naman. Ganun kasi yan. Ayan. So, alam mo na yun. Pagda-down, alam mo nang, pag gaganon ang business, alam mo na idadalhin. No? Yun. Smart, no? Yung tinatawag nila nga, huwag idaan sa mainit na ulo. Aking experience sa unang taon na ako nagdinegosyo, pag may problema, nagwawala ako. Nagsisigaw ako. Na, yung mga sinira kong mga upuan, lalaba. Yun ang experience ko. Kwento ko sa iyo, yung unang taon na ako nagbi-business. Ang ginawa ko, pag dumating na po yung time na problema ng ating business, ating kumpanya, nagwawala ako, nagbabasag ako, sinadadyakan ko pinto. Nung yun yung yung pagpalabas ng sama ng loob, kumbaga problema, dinaan ko sa ganon. Ngayon ang problema, winasa ko yung drawer ko, pinto ko. Ang problema pag tapos na yung ako magwawala, bumibili din ako pagkatapos inaayos ko. Kasi nasisira ng mga drawer ko, pinto ko. Lahat nasisira na. Sinira ko, cellphone, no? Winasa ko. So, mali. Dahil kinabukasan, pagtingin mo, puro nasira, natapos yung galit mo, lumabas na nga yung galit mo, nagkaroon din ng problema ulit dahil bibili ka ng pinto, bibili ka ng bagong drawer, bibili ka ng cellphone. Imbes masolusyonan yung mga problema sa cash flow, lalong lumala. Dahil sa pinagagawa mo. Nung nagbabasa po ako ng libro, so sa dami pong librong na nabasa ko, doon po ako natuto na mag-control sa aking emotion. Yan, so pakita ko yung libro. Tabi ko talaga yung books ko. Ayan. Mga books, yan. Marami po yan dito. Pag dito na sa loob, ibig sabihin, nababasa ko na yan. Isa daming nabasa ko na yan lahat, no? Yan. So, i-share ko lang sa inyo. Dito pa. Yan, mga books. Nababasa ko na yan. Hindi lang yan, mas marami din ako sa sala. Hindi na ako lalabas dahil sobra. So, ikukwento ko lang sa inyo mga experience. So, after nagbasa ako 2 years, 3 years na yung business ko ngayon ng Coach, no? Manufacture by clothing business, no? Alam ko na po mag-control ng emosyon, no? So, malaking tulong ang libro. Mga motivation video, books, no? Talaga books. So, doon po, how to control your mindset. Gumagalaw ka pong, magtatrabaho ka pong hindi pagod, kundi magtatrabaho ka ng smart. So, doon ko po nakilala yung sarili ko. Doon ko po na-apply. So, nung may problema na, sinusolusyonan ko na po. Focus po ako sa solusyon. Hindi po kailangan na ubusin mong oras mo
sa kapag-iisip na hindi ka nag-isip ng solusyon, kundi inubos mo oras mo sa pag iyak-iyak dyan, pag-wala dyan, pag-mumukmok dyan sa kwarto. No, normal. Ako, pag may problemang mabigat, wala akong kausap. Ako po madaling araw nakipag-usap kay Master. 2 o'clock, 3 o'clock, siya lang po kinakausap ko. Nagti-thank you ako palagi sa kanya sa mga trials na binigay niya sa akin. Yun po yung ginawa ko, ginagampanan ko, yung ina-apply ko sa sarili ko po, yung pagbabasa, kung anong nababasa ko sa libro, ina-apply ko yun. At ngayon ay kahit gaano kabigat ng problema na pagdaanan ko, parang sisiw na lang sa akin, solusyonan yun. Parang hindi na ako marunong magalit. Alam ko na po, dadalhin niyo yung sarili ko. So, ganun nun. So, ang natutunan ko, gumagalaw ka ng smart. Not hard. Hard. Ayan ba? Yung mga ganun ba yun? So, how to control your mindset na maging positibo palagi. No, yun. So, maraming salamat dahil yung mentor ko, wala talaga akong inasahang mentor, kung mga iba-ibang mentor. Lahat ng box, ginawa, lahat na nababasa ko na libro, yan po yung mentor ko. Mayroon po akong advisor, no, from Pampanga. So, tinatawag ko po siyang Mami Doc. Yun po yung nag-advise sa akin. Pag mabigat po yung problema ko, mga hindi ko nakayanan, at sa kanya po ako lumalapit ng hingi ng advice. So, yun, tinutulungan po niya ako gumagaan po yung aking, tinuturing ko po na siyang higit pa pangalawang magulang ko. Yun po yung ginawa ko. Salamat sa pagiging advisor sa akin. Ayan, so malaking tulong sa akin talaga. No, kaya minsan, sobrang solusyon. Kasi ayoko po na mawala po yung mga empleyado. Gusto ko, inaayos ko yung negosyo, ayusin ko yung negosyo pa. Para po ay hindi po sila mawala ng trabaho. Dahil karamihan po sa kanila ay may mga dugong subanin. So mahal na mahal ko po yung mga pamilya na taga-amin. So inalagaan ko sila, binigyan po ko sila ng oportunidad para po talagang magkaroon po sila ng hanap buhay. So, masakit sa akin din na mawalan po sila ng trabaho. So, pero ito sa pagsubok ko ngayon, natutunan ko po na na dito ko nakilala yung mga totoong mga empleyado na kakampi sa'yo. Dito mo matutunan yung mga empleyado na pira-pira lang. Dito mo malalaman. So, hindi naman lahat po, hindi naman lahat na, sabi ko nga, ang business, pagaan, pag ganon. So, hindi naman laging ganon. So, kaganon yan. So, at alam na, napipili na po yung tao nga pwedeng makasama mo. Dahil intindihan mo yan, gaano po yung business. Gaano sa kasarap, pakiramdam, masakit na masarap. Pero hindi ka sumuko dahil marami pong mga taong nakasandal sa'yo. Marami pong mga tao na kung ikaw ay sumuko, paano na yung mga 40 plus na empleyado? Diba na umaasa sa'yo? Di yung makakalungkot man isipin. Pero, ayun, dumaan man talaga tayo ng kahinaan, so, kapaguran. So, ayan, so, ginagawa ko ay mag-relax. Hanap po ako ng nature, dagat. Doon po ako, So, yan, so, mga negosyante, ito lang ma-advise ko po sa inyo. Kahit anong trial sa pagdaanan nyo, execute lang. Huwag lang pong sumuko. Tuloy-tuloy lang. Hanggang kahit anong mayari, tuloy lang. Dahil, balang araw, makamit din yun na tagumpay na matagal na nating inaasam. Maraming salamat, mahal na mahal ka ko. Bye-bye. Coach Family, live ako. Mayroon po akong jacket, no? Aking pong sa inyo, ibibenta. Maraming salamat. Bye-bye.